nauubra. Mga pekeng balita agad mabubura. Mga troll farm malamang susuko na. Dahil kami ang bebenga, humanda ka na. Mga makachina, benga, benga. Mga fake news, benga, benga. Salbahing dedes, benga, benga. Halik sa Walang kawala ang may sala. Bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Benga, bengador, wala kang kawala. Benga, bengador, kayo ay maganda. Benga, bengador, galit sa masama. Benga, bengador, ang sa inyo bebenga. Alright mga kapatid, welcome back to my YouTube channel, and this is Biyahe ni Koy TV. Mga kababayan ko, magandang umaga po sa inyong lahat. Nako, may natunugan tayo na destabilization against kay PBBM. Opo, tama ho kayo ng inyong naririnig sa akin. Okay ako? Destabilization na naman ang ginagawa ng mga makakaliwang grupo. Hindi ko alam kung makakaliwang grupo ba to o organisasyon ng mga taong walang magawa sa buhay. Yung mga taong ang trip ay magsampa ng kaso kahit wala namang katuturan. Nako, magdidebunk na naman tayo mga kababayan ko. Ito po ay patungkol sa isang questionable tinatanong ng mga kababayan natin, mga kababayan ko. Yung tungkol ho sa 60 billion pesos PhilHealth, mga kababayan. Ako. Walang katapusan mga kababayan ko ang pagdebunk natin dito sa gustong mangyari na mga nagsasampa ng kaso laban kay ES and former Finance Secretary Ralph Recto. Ako mga kababayan ko, hindi na normal ang ginagawa ng mga to. At kung kailan naman may pinaplano ang mga didilis, didilis speaking. Speaking of didilis mga kababayan ko, may plano sila sa katapusan mga kababayan ko na pababain na nga itong si Pangulong Bongbong Marcos sapagkat nalalapit na nga ang impeachment complaint ni Sara Duterte. Nako, papaabutin talaga nila. Gumagawa na sila ng paraan para magkaroon talaga ng issue at gibain ng administrasyon ni President BBBM. Nako, talaga nga naman, walang kadala-dala. At ang kanilang ginagamit ngayon, mga kababayan, ay itong issue ng PhilHealth. At titirahin nila ngayon si Secretary Ralph Recto para lang sa ganun tumagos sa Malacanang yung issue ng magalit ng taong bayan. Ako, binabalaan ko yung mga kongresista, wag nyo nang subukan, mga kababayan ko, kung inaakala ninyo na kahit ang Supreme Court ay nagsalita na ho na ibalik ho yan sa taong bayan. Pero ang tanong ho dito mga kababayan ko, meron bang value yung kaso na sinasabi ho ng mga makakaliwang grupo? At ngayon ho mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, alas 10 ho ngayon ng umaga, ipafile ho nila ito sa ombudsman. Talaga ba? Nako talaga nga naman, no. Sama-sama na ho yung mga labor union, mga kung ano-anong mga pero warning ko na ho to sa inyo, titibagin ho natin yan. Ano nga ho ba yung pinaguhugutan nila mga kababayan ko? Eto ho, panoorin nyo ho itong video na to dahil marami ho kayong malalaman dito sa akin ngayon, mga kababayan ko. Pero before that, please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Para lagi ho kayong updated. Okay. Eto na, tibagin na natin mga kababayan ko. Umabot na sa sampahan ng kaso ang issue sa fund transfer ng PhilHealth. Ang mga respondents sina Executive Secretary Ralph Recto at former PhilHealth President Emmanuel Ledesma. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Ayan mga kababayan, ito na. Alam nyo, nag-file na nga ho ito last week, mga kababayan ko. Opo, last 3 weeks ago, pinailan na ho si Secretary Recto, mga kababayan, December pa to pinailan na ho sa ombudsman. Ngayon, mga kababayan ko, hindi ho nag-click yung usapin ho patungkol dun sa PhilHealth. Ang ginigiit ng mga respondent is illegal ang pagtatransfer ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury. Mga kababayan ko, illegal daw ho. Napakalaking illegal, mga kababayan. Pero ito ho ang tanong, mga kababayan ko.
Kung illegal ho yan, mga kababayan ko, ang question, paano ho na i-transfer sa National Treasury? Ayun ho ang pinakamagandang pag-usapan ho natin. Pero before that, mga kapatid, like I said, pakinggan natin yung pondo nila, tibagin natin, and lagyan natin ng resibo. Kung ito nga ba ay totoo na kanilang sinasabi. Okay, panoorin natin. Inireklamo ng isang koalisyon sa Office of the Ombudsman sina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at CEO Emmanuel Ledesma. Ayan. Yan po yung mga inirereklamo si ES Recto, the former Finance Secretary, at si former chairman ng PhilHealth, mga kababayan. Tuloy! Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Okay. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Oy. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Oy, naalala niyo ba itong Save the Philippines Coalition? This is parte ng mga DDS, mga kababayan ko. Sa mga hindi ko nakakaalam, mga kapatid, ito hong grupo na to, itong union na ho to, na Save the Philippines, mga kababayan ko, sila ho ay parte ng organisasyon ni Duterte. Mga kababayan, para ho lang maalaman ho ninyo, ha? Kasi baka malaman, hindi ho na, pakakala nyo, hindi ho affiliated itong mga to sa mga Duterte. Sila ho yung mga nagbuo, kasama ho noon panahon na yon ng mga organisasyon kung saan pinapatakbo ho si Sara Duterte. O, para ho malaman nyo, ha, mga kababayan ko, noong 2022, sila ho yung Ran Sara Ran. O, ayan na, mga kababayan ko, papakita ko mamaya sa inyo, ha, para ho magkaintindihan ho tayo, mga kapatid, para klarong-klaro, mga kababayan. Ngayon, ang pinafile ho nilang kaso, technical malversation, may isa pa, ano ba yung kinakaso nila? Wait nga, isa pa. Technical malversation, plunder at grave misconduct. Plunder and grave misconduct. If we say plunder, meron pandarambong. Ay, Diyos ko. Wala na bang mahirap na sagutin, mga kababayan? Technical malversation, plunder, and ano isa, mga kababayan ko? Pasado alas 8 ng umaga, Ledesma. Kaugnay ito sa umano'y illegal transfer ng 60 billion pesos na PhilHealth Reserve Funds sa National Treasury. Kabilang sa mga reklamo ang technical malversation, plunder at grave misconduct. Grave misconduct. Teka lang. Yan tatlo na yan, technical malversation, plunder, grave misconduct. Bakit hindi nyo filean si Sara Duterte ng kaso? Oh. Technical malversation, confidential fund. Plunder, mga kababayan ko, 612.5 million pesos. Questionable, Mary Grace Piatos. Tapos, Nisa, sabi dito, may nasabi pa silang isa eh. Oh, Technical malversation, plunder at grave misconduct. grave misconduct. Dapat kay Sara Duterte kayo nagpa-file. Kasi si Sara Duterte, lahat ng qualification nasa kanya na eh. Tapos ito, mga kababayan ko, binagbibintangan nyo na illegal ang pagtatransfer, mga kababayan, eh medyo usap tayo ng mabuti. Paliwanag natin sa taong bayan kung bakit, mga kababayan ko. Sige, patapusin lang natin to. Pasado alas 8 ng umaga, dumating ang mga miyembro ng Save the Philippines Ayan no, kumbinor yan ng Ransararan, no? Hindi, ang titigas na mga pagmumukha magtago sa pangalan na coalition group, mga kababayan ko. Eh, samantalang itong mga to ang promotor ng Ransararan. Halo-halo to mga to, kasama pa yung iba, yung mga nagrarally. Oh, ayan, tuloy. Coalition sa tanggapan ng Ombudsman. Paliwanag nila, mali ang ginawang paglipat ng pondo mula sa PhilHealth dahil violation ito ng PhilHealth Charter at Universal Healthcare Law. Okay, questionable. PhilHealth Charter and Universal Law. Okay, dalawang mabigat yan, mga kababayan ko. Universal Law and PhilHealth Charter ang sasagutin natin. Tuloy! Dapat daw kasing mapunta ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito Okay. o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Okay. Dapat daw mapunta sa mga PhilHealth member kagaya natin, mga kababayan ko. Okay, sige. Ginamit sa ibang purpose. Okay. First of all, mga kababayan ko, the 60 billion pesos ginamit. Sabi niya, ginamit Other than the original corpus of the fund. in illegal purpose fund. So, under the decision of the Supreme Court, Okay. illegal po yung mga kapitan na yan. Okay, illegal daw po.
The Supreme Court said, according to this person, mga kababayan ko, is illegal daw po yung pagta-transfer. Is that correct? Pronounce o pagpapaliwanag sa taong bayan, mga kababayan ko. Ulitin natin, papakita ko sa inyo, mga kababayan ko, para maliwanagan tayo, sasagutin natin. Ang reserve funds ng PhilHealth sa benefits ng mga miyembro nito o sa reduction ng kanilang mga kontribusyon. Ginamit sa ibang purpose. Okay, ginamit sa ibang purpose. Ang tanong, mga kababayan ko, ang pinakamalapit na tanong dito, para sa ikakalam ng lahat, ganito, yung reserve fund ba, mga kababayan ko, questionable, is illegal ba ang pagta-transfer? Mga kababayan ko, mga kapatid. Ang sabi niya lang kasi Supreme Court ang nagsabi. According sa kanya, mga kababayan ko. According sa tao to, illegal daw. Mga kababayan ko. But the Supreme Court said, mga kababayan ko, ipinababalik lang. Wala hong sinabi yung Supreme Court na bawal. Ang ginawa ng Supreme Court, nagdesisyon na ibalik ito sa PhilHealth. Mga kababayan ko, that is the biggest question. Ang sinasabi niya ganito, illegal ginamit ang pondo ng PhilHealth. But here is the biggest, what we call this? Kasinungalingan na sinasabi niya. Number one, mga kababayan ko, you think, mga kapatid, yung PhilHealth Fund na 60 billion pesos at dilagay sa National Treasury, mga kababayan ko, mali ba? Meron bang nagsasabi sa batas? Tatanungin ko po kayo, meron bang nagsasabi sa batas, mga kababayan ko, na mali na i-transfer yon sa National Treasury? Mga kababayan ko, ang sagot po, mga kababayan ko, wala. Wala hong batas na nagsasabi ho, mga kababayan ko, na hindi pwedeng i-transfer, mga kapatid. Ngayon, mga kababayan, bakit nga ba itinransfer ito? Yan ang biggest question, mga kababayan ko. Pero bago yan, patuloy mo natin pagpaingan to. Other than the original corpus of the fund. So, under the decision of the Supreme Court, illegal po yung comprehension na yan. Kaya yung po ang dahilan sa akin nagsamsabi yan, kasong malversation, plunder, and anti-graft, violation, anti-graft. Ngayon, mga kababayan ko, is the former Finance Secretary Ralph Recto nagkasala ba sa batas pag ganon? Ang sagot ko po hindi. Mga kababayan ko. Mga kababayan, kung mali ho yung pagta-transfer ng sinasabi ho nila at hindi ho dumaan sa batas, mga kababayan ko, dapat po kinasuhan si Recto ng Supreme Court. Ng Supreme Court ha? Kinasuhan dapat si Recto ng Supreme Court. Bakit hindi kinasuhan si Recto ng Supreme Court? Yan ang tanong ko sa inyo, mga kababayan. Yan ho, ang magandang tanong ko dito. Bakit hindi ho kinasuhan si Recto ng Supreme Court? Bawal naman pala, mga kababayan ko. Sino ho ang tanga napapayag mga kababayan ko, ng ganon? Yun ang akin dito, mga kababayan, mga kapatid. Alam nyo ba yung kwento dati? Yung DAP ni Pinoy, mga kababayan ko. Bakit hindi nakasuhan si Pinoy? Kasi wala hong nagsasabi na bawal. 'Di ba? Mga kapatid, ito naman, mga kababayan ko, the same strategy na ginawa nila. Mga kapatid, number one, ang tanong dito sa mga taong ito is ginamit ba yung pera? Mga kababayan ko, bakit nilagay sa National Treasury? Ba't nila ginagano? Yun ang question nila eh. Hindi nilagay nyo sa National Treasury yan para pakinabangan, para kurapin ng mga politiko. Di ba, mga kababayan ko? Hindi nyo kasi alam yung problem ng national finance natin. Masalimuot to. Masalimuot yung pinanggalingan na finance ng finance ng Pilipinas. To be honest, mga kababayan ko, kung susumamuhin natin, ang Pilipinas sa araw-araw nalulugi ho. Bakit? Para malaman nyo lang nalulugi ho. Kasi ang financial nakita ng Pilipinas dapat is worth 15 billion, 16 billion na nga dapat 15 billion na lang. 15 billion per day. Hindi naaabot ang kita ng Pilipinas. Hindi naaabot, mga kababayan ko. Sa makatuwid yung national finance natin, talo pa ng mga congressman, mayor na kumukotong sa araw-araw na may 30 million. Opo, mga kababayan.
Talo pa. Yung finance natin, kumikita lang ang bansa natin ng general, yung buong kita ng bansa natin, kumikita lang tayo ng almost, I think it's 11 million pesos per day. It's hard to target the 15 million without sa tulong ng mga ating mga ahensya. Ngayon, mga kababayan, bakit? Bakit ito kinuha? The reason kung bakit, upang itulong sa National Treasury, upang magampanan ng National Treasury yung ma-sustain yung mga project ng gobyerno natin, mga kababayan. Oh, speaking of project, isipin, kukurapin lang yan ng mga kongresista. Kukurapin lang yan ng ganito. Kukurapin lang yan kasi ganito, nanakawin lang yan. Yung contribution namin, ganyan. Yun ang mga sigaw ng mga literal na sumisigaw ng walang alam, mga kababayan ko. Pero, if we understand, kung titignan natin, yung National Treasury natin nagkukulang ng 4 million. Saan kukunin ni Recto yung 4 million na kulang? Kailangan niyang punan yun. Kailangan niyang gawan ng paraan. Kailangan niyang maibigay sa bansa natin. Kasi magkukulaps ang ekonomiya natin kung magkataon. Hindi nagagawa, hindi mapapasahod, hindi magagawa yung mga infrastructure, titigil lang lahat. Mga kababayan. Kasi magkukulang tayo ng pera. Baka sabihin mo, pwede mag-imprenta sa Bangko Sentral. Hindi ganun kadali yun. Hindi gagawin ng finance yun. Ang kailangan ng finance, punan, mabigyan ng pagkakataon nito mga to, at mabigyan. Punan yung mga pangangailangan ng gobyerno gamit ang kita ng bansa. Yan ang ginagawa ni Recto, trabaho ni Recto bilang finance secretary during that time, mga kababayan ko. Siyempre, itong mga bobo, magwawala. Pera namin niya, ganito, ganyan. Ang tanong dito, mga kababayan ko, yung PhilHealth ba nagkulang? Ang sagot, mga kababayan ko, hindi. Yung PhilHealth ba nag-collapse, nagsarado ba, mga kababayan ko? Hindi. Nadagdagan pa nga yung benepisyo, mga kababayan ko, umangat pa nga po ng almost 30,000 to 40,000 ang benefits. Nagkulang ba? Sobra-sobra kasi ang pera ng PhilHealth, mga kababayan ko. Sa sobrang daming pera ng PhilHealth, hindi mo pwedeng buruhin yun doon, mga kababayan. So, anong ginawa ni Secretary Recto, mga kababayan ko? The decision is, ilagay yung 60 billion pesos sa finance. Diba? Ang tanong, may napuntahan ba na maganda? May mapupuntahan bang maganda? Oo. Matutustusan natin yung ating mga pangangailangan pagtulong sa DSWD. Matutugunan natin yung pampasahod sa mga empleyado ng gobyerno. Matutugunan natin, mga kababayan ko, yung pangangailangan ng bansa natin. Infrastruktura, mga pinagagawa natin, lalong-lalo na yung subway, na hindi magkulang ang budget ng bayan. Napakaraming benepisyo sana nitong 60 billion na to. Pero ang problema, mga kababayan ko, dahil sa may mga makikiti ng utak na kagaya itong mga tao na to, o sige, magtiyaga kayo ngayon sa benepisyo makukuha ninyo. Magtiyaga kayo, pag lumapit kayo sa DSWD, pag binigyan kayo 10,000 burial, wala kayong magagawa, 2,000. Magtiyaga kayo dun. Gusto nyo yan eh. Diba? Paano masusustain ng mga gobyerno natin? Paano magagawa ng mga ahensya ng gobyerno? Mga kababayan ko, yung mga dapat nilang gawin. For example, of DSWD, anong pondo na kukuha nila? Di ba hinuhugot din sa national finance? Sige nga, aangal kayo pag may 2,000 binigay sa inyo? Kasalanan nyo yun. Ginagawa ng paraan ni Recto, yung painggan. Oh. Sasabihin nyo ngayon, akusahan nyo yung tao, malversation of public funds, plunder, mga kababayan ko, ano pa? Ano pang kaso? That is the one of example ng pagiging idiot ng mga Pilipino. Ayaw nyo guminhawa buhay nyo, hinaharang nyo, gusto nyo itenga ang pera dahil makasarili kayo, ganun ba yun? Sige nga, mga kababayan ko. Oh, magrarally kayo. Diba? Pera ng taong bayan yung PhilHealth. Natatakot kayo kurapin. Ba't sigurado ba kayo? Lahat ba? Lahat ba ng mga proyekto sa gobyerno na kukurap? Utang ina, kaya nga tayo naghihirap eh. Kasi hindi kayo marunong makinig. Di ba? Mga kababayan, wala kayong tiwala. Binoto nyo. Di ba? It's very simple. Palit tayo sitwasyon, mga kababayan ko.
if I'm the finance secretary, gagawin ko rin to. Bakit? Gusto ko masustain yung problema ng Pilipinas eh. Kasi yung quota ng bansa natin is 15 billion per day. At 11 million lang ang kinikita ng bansa natin. Saan ko huhugutin to? Hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng way upang mapunan ko itong problema na to. At maisustain ko sa bansa natin. Which is, ang nakita kong paraan is kunin ito. Ngayon, ang tanong dito, nung kinuha ba ni Recto, nung kinuha ba ng ahensya ng gobyerno natin, ng National Finance, ang pondo ng PhilHealth 60 billion pesos, mga kababayan ko, ang tanong dito, may nagsasabi bang batas na bawal? Mga kababayan ko, sagutin ko po kayo, wala. Walang nagsasabing batas na nagbabawal na pwedeng kunin, mga kababayan ko, yung kita na 60 billion na pondo na reserve fund ng PhilHealth sa mga kinita niyang investment. Wala ho nagsasabi doon, mga kababayan ko, na bawal. Kaya ho, wala hong paglabag sa batas na nagawa si former Secretary of Finance, Ralph Recto. Ngayon, mga kababayan ko, nung nilipat, nagamit ho, binigay. Ang ngayon ho, mga kababayan ko, sabi ng Supreme Court, bawiin mo yan kay Ralph Recto, bawiin mo yan sa Budget of Finance, dapat ibalik yan dito sa PhilHealth. Ginawa, pinakinggan ho itong mga lintik na to. O sige, nung pinakinggan ho yung mga lintik na to, sige, danasin nyo ho ito. Lumapit ho kayo sa ahensya ng gobyerno, namatayan kayo. Sige ho, lumapit ho kayo. Kailangan nyo ho ng burial assistant. Imbis sa 10,000 maibigay sa tao, 2,000. Kailangan ho ngayon, mga kababayan ko, ng tulong. Meron ho lumalapit sa DSWD, for example, DSWD madalas na nangangailangan. Lumapit. Imbis sa 10,000, mga kababayan ko, ibigyan ka ng 5,000. Kailangan mo ng pambiling gamot. Suporta, maintenance, mga kababayan ko. May pangailangan ka sa ospital, lalapit ka sa SWA, lalapit ka sa DSWD, mga kababayan ko. Yan yung madalas na pina-finance, na pinupondohan ng gobyerno natin. Anong gagawin? Magtiyaga ka sa maliit kasi ayaw paggamit yung pera ng PhilHealth. Buburuhin mo lang yun. May PhilHealth naman ako, sir eh. Oo nga, may PhilHealth ka, kaso 20,000 lang yung coverage noon. 40,000 lang yung coverage, kulang pa, wala ka pa paglabas mo ng ospital, wala kang pang maintenance. Paano ka makakalapit sa gobyerno kung hindi nyo pinopondohan ng sarili, hindi nyo pinopondohan ng gobyerno natin? Sige nga. Isama mo na doon yung pampasahod sa lahat ng empleyado. It's very simple and basic. Sadyang may tangat bobo lang talaga ng mga Pilipino. Nakakaya, mga kababayan ko, damn. I can imagine na ganun pala tayo, no? Mga kababayan ko. Sino pa yung tao na gumawa ng paraan, siya pa yung kakasuhan. Kaya walang umuusad sa bansa natin eh, because of what? This kind of personality, crab mentality. Mga halimaw na alimango na nangahatak pababa. Alam mo ba't alimango tawag ko? Yung alimango, lagay mo sa isang balde. Tapos pag may umaangat na nakikita na alimango, hinahatak ng kapwa niya pababa, mga kababayan ko, para sabay-sabay silang maluto. Ngayon, pa-filean ulit nila. Tawang-tawa talaga ako. Bakit? Bakit nila pina-filean? Ngayon, magpa-file sila, alas 10 ngayon, uulitin nila to. For what reason na naman, mga kababayan ko? Simpleng-simple. Mga kababayan, simpleng-simple. Ba't sila magpa-file ulit ngayon? The reason kung bakit sila magpa-file, simple lang, mga kababayan ko. Kasi may plano itong mga to sa last end of the month ng January. Gagamitin nila para magalit ang taong bayan. Uulitin ko, mga kababayan ko, huwag kayo magpapabudol, huwag kayo magpapaloko, huwag kayo magpapaniwala sa mga ganitong epekto ng mga ginagawang destabilization. Final na nila to last week pa. Hindi po nag-click sa publiko. Ngayon, ifa-file ulit nila sa ombudsman para, mga kababayan ko, magalit na naman ang taong bayan. Kasi bakit, mga kababayan ko? They want to distract the government using this at gagamitin nila si ES Ralph Recto ngayon para tumagos sa Malacanang ang issue. Oh, yan ang gagawin nila, mga kababayan ko. Tama ba? Oh, yung gagawin nila. Patatagusin nila yung issue ng 60 billion pesos
reserve fund ng PhilHealth para makaladkad na naman ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kala nyo, hindi ko alam ha. Mga kababayan, uunahin ko ho. Ang PhilHealth ba, bumagsak ba nung kinuha yon? Ang sagot ko dyan, hindi ho. Ang PhilHealth ba, mga kababayan ko, nag-collapse ba? Hindi ho. Nagkulang ba ng tulong sa mga pampubliko o pribadong ospital na accredited ng PhilHealth, mga kababayan ko? Ang sagot, hindi ho. Bakit po kukunin yung 60 billion pesos? Sobra-sobra ho yung kanilang reserve fund. Ngayon, may nagbabawal ba, mga kababayan ko, na kunin to na sinasabi sa batas? Ang sagot po, mga kababayan ko, wala ho. Ngayon, ba't kinatigan ng Supreme Court itong mga to, mga kababayan ko? Itong mga to, mga kapatid, simpleng-simple lang. Mga kababayan ko, ang sabi ng nagdesisyon lang ang Supreme Court na sinasabi nilang illegal ang pagkuha because binagbasihan nila ang universal law. At ang PhilHealth, ang tanong dito, mga kababayan ko, we respect the universal healthcare law na na ginawa ni Harry Roque. That is the universal healthcare law. The author is the former Congressman Harry Roque. Ang tanong dito, mga kababayan ko, is may nagsasabi ba sa Constitution natin na bawal? May nagsasabi ba sa batas natin na bawal mag-transfer ng pera from the PhilHealth going to National Treasury? Ang sagot, wala. Sino gumawa ng batas na universal healthcare law? Si Roque. Na sinusundan ng mga aanga-anga, ng mga DDS at mga makabayot block. Kadiri kayo, Diyos ko po, pinahirapan nyo bansa natin. Huwag kayong maglalagay ng aanga-angang kongresista kasi. Tuloy. The reason na silang dalawa, it's because si Executive Secretary Recto, siya ang nag-issue ng memorandum circular to have it really the reserve fund, which was supposed to be in the nature of a trust fund for the purposes of answering the PhilHealth claims of patients, was transferred and then nilagay doon sa Treasury to answer for those unprogrammed. Unprogrammed, that's not true. That's not true. There's no saying that ilalagay sa unprogram. Fake news kayo. Okay, fake news. Mga kababayan ko. Wala pa namang hindi pa namang gawa yung ating pondo. Diyos ko po naman, no. Anak ng teteng, anak ng poga. Buti pa kayo, alam nyo kagad sa unprogrammed funds. Hindi pa nga nailalaan, mga kababayan ko, di ba? Diyos ko. Paano na lang kung nagkaroon pa tayo ng sovereign wealth fund? Di nag-iyakan itong mga to. Appropriations. Si Recto ang Finance Secretary nang mangyari ang fund transfer noong 2024. Naman naglabas ng pahayag si Recto patungkol sa issue. Anya, nirerespeto niya ang karapatan ng bawat isa na dumulog sa mga korte at makikipagtulungan daw siya sa Office of the Ombudsman sa oras na magsimula na ang preliminary investigation. Bukas din daw si Recto na sagutin ang mga isyong inalabas ng Save the Philippines Coalition. Pero hindi rin daw siya magugulo ng tinatawag niyang political noise at mananatili raw na prioridad ang kanyang trabaho. Correct, dapat lang. Alam mo, sa totoo lang, matagal ko nang tinafik to pero inulit ko lang ngayon kasi magsasampa ulit sila ng kaso. One of the reasons kung bakit ko ginagawa ito is because maraming gustong gawin ng mga DDS to destabilize the government. They want na tumagos yung issues papuntang Malacanang using former Secretary Ralph Recto ng Finance and ES Recto na ngayon. Dahil gusto nilang tumagos ito doon. Gusto nilang pilayan ng gobyerno. As in pilayan si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya gagamitin nila itong mga issues na to to inform the Filipino para masabi na they are betrayal of public trust, mga kababayan. Yan ang plano nila. Kaya mga kapatid, mga kababayan ko, makarinig nyo yung balita. Sinabi daw ng Supreme Court, without evidence, mga kababayan ko, na sinasabi ho nila, ito si Recto ganyan. Ako hindi ako naniniwala. To be honest, walang karapatan. Pero tinignan ko yung batas natin. Wala nagsasabi doon na masama o pinagbabawalan ng batas ng Pilipinas. Mga kababayan ko, kung galit kayo, magsampa kayo ng kaso, haharapin naman kayo ni Recto. Tapos ang usapan, mga kababayan ko. Huwag na natin gawin yung political noise na ginagawa nila ngayon para guluhin pa ang bansa natin. Tama ho si ES Recto dito.
mga kababayan ko, mga kapatid, haharapin niya to sa tama, haharapin niya to sa mga problema. Well, para sa akin, magsampa kayo ng kaso, magdamag, mga kababayan ko. Good luck! At sa lahat ng mga Pilipino nakinig dito, ewan ko na lang sa inyo. Basta sinabi ko sa inyo problema ng bansa natin, and haharapin at haharapin niyo yun, mga kababayan ko. Dahil to be honest, problemado na nga ang Pangulo sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan, ang sisihin nyo dapat yung mga magnanakaw. Dapat itong coalition na to, ang pailan nyo ng kaso si Sara Duterte. Si Pulong na may 51 billion. Mga kababayan ko, na-check yun. Sigurado ako, wala napuntahan. Pero ito na may mapupuntahan maganda, hinaharang nyo. Crab mentality. Ang sakit ng Pilipino. Mga kababayan. Isipin nyo mga kababayan ko, mas malala pa ang ninakaw ng dating administrasyon kumpara sa may mapupuntahan na hindi naman ninanakaw, no? Ipinaalam sa bayan, mga kapatid. Ano po bang mas malala? Yung ipaalam sa bayan na ilalagay sa ahensya ng gobyerno at ipapamahagi sa mga nangangailangan na ahensya, o yung isang tao lang na nakaupo sa gobyerno na kukubra ng pera tapos hindi mo na malalaman kung saan pupunta. Dapat yun ang kakasuhan nyo ng technical malversation at plunder, mga kababayan ko. Hindi yung tao na ito, mga kababayan. My dear Pilipino, huwag magpabudol, huwag magpaloko. Gumising na tayo, mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Ako po si Biyahe ni Koy TV, mga kababayan ko. Naibahagi ko lang yung story nito. Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Okay? Maraming salamat po.